Good news mga kabibig, eto na. After nitong mga kadramahan sa Luneta Rally, yung kadramahan ni Vice Ganda at yung ibang Makabayan Black, yung mahirap nilang isigaw na Marcos resign, eto na ang sure ball na good mood sa inyo. May good news si VP Sara tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto na nga, duda ko to, no? Itong pagpunta-punta ni VP Sara sa iba't ibang bansa sa Asia, parang ito yung rason niya kung bakit siya pumupunta doon. Kasi humihingi siya ng tulong sa mga, maybe, sa mga, presidente or prime minister sa mga bansa na, tulungan niyo ako kasi baka anytime pwede nang ma-release, magkaroon ng interim release ang tatay ko. Hindi naman pwede pagbigyan ang interim release ni Pangulong Duterte kung walang bansa na posibleng mag-welcome sa kanya. So talagang pinaspasan ni VP Sara na maghanap ng bansa na mag-welcome kay Pangulong Duterte. Diba? Try to imagine, we keep on shouting interim release, pero wala pang klarong bansa. Useless pa rin. O kung ang ICC magbigay ng interim release, tatanungin ang defense, o meron na ba kayong bansa na handang handang mag-welcome kay Duterte? Sabihin, wala pa. Paano ko pagbigyan yung interim release kung wala pa kayong klarong bansa na mag-welcome sa kanya? Kaya pala, ngayon ko lang napatanto kabibig, kaya pala sinasabi ni Atty. Kaufman na gusto niya ma-meeting si Bongbong kasi gusto niyang magka-personal meeting para at least man lang ma-meeting niya kung pwede ba na si Pangulong Duterte sa Pilipinas na lang para sa kanyang interim release. So meaning that time pala, wala pang bansa na willing tumanggap kay Pangulong Duterte. Pero ngayon, good news, meron na kabibig. Yun ang good news na gustong ipaabot ni VP Sara. Kinikilig ako rin. Kinikilig ako. Even though maraming nangyari kahapon, yung kadramahan, yung mga pinklawan, sobrang drama, sobrang ingay na hindi kayang isigaw na Marcos resign. Pero ito yung nagpapag-good vibes natin ngayon na talagang sure ball ang good news ni VP Sara. O handa ka na bang makinig sa good news ni VP Sara? So ito na. Gusto lang natin i-share galing kay VP Sara, from the mouth of VP Sara. Ito ha. Nangyari ito noong si VP Sara, I think, pumunta sa Japan at meron siyang i-share na good news sa mga OFW. So pakinggan natin kabibig ha. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. See? Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan. So it means wala na talagang tiwala si VP Sara sa tao sa Pilipinas. Hindi sa atin ha, yung mga politiko sa Pilipinas. Wala na talaga siyang tiwala doon. No. Di ba ang chika, kahit paano pa niligawan ng PDP Laban si VP Sara na, VP Sara, sumali ka na sa PDP Laban. Pero sabi ni VP Sara, ayoko makipagplastikan. Hindi ako sasali sa PDP Laban. Dito ko na connect kabibig pa na totoo talaga na hindi na nagtitiwala si VP Sara. Tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Tama. Pero sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. What? So merong ano natin dyan? Merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang. Dito ninyo siya dalhin. Oh. At
Masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Again natin ha. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho, nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. True. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Kung maalala ninyo... So yun, kabibig. So ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. That's why we can truly say that prayer is very powerful. Tama. Because the Lord heard the prayers of the people for the release of the one and only Father of the Philippines. Loved by the poor. Long live Tatay Digong. Our future President VP Sara Duterte. Duterte lang sa kalam. Basta adik, criminal, corrupt, improkitomatic yan, galit sa mga Duterte. The best President of the Philippines, Pangulong Duterte. Ay, alam nyo, mas totoo talaga po na kung marami ang nag-pray na sana makawala na si Pangulong Duterte sa ICC, mas madali itong mapakinggan ng ating Panginoon. Wag nasabihin, VP, maawa ka kung saan man si Tatay Digong, wag mong sabihin please para makapahinga din si Tatay Digong. Salamat Lord at safe na si Tatay Digong. Salamat sa lahat ng mga dasal. Thank you Lord for the good news na yan, Madam VP Inday Sara Duterte. Much better not here for now, basta makalabas sa Tatay Digong. Yun talaga ang palagi nating pangarap no at panalangin na okay lang kahit saang bansa as long as makalabas si Pangulong Duterte sa ICC. Mas kung pwede mas malapit sa Pilipinas para mas madali para sa kina VP Sara at less gastos. In fairness mga kabibig, in fairness talaga, hindi gumamit si VP Sara ng OVP budget para sa kanyang mga travels abroad. Sariling pera nila, lalo na kung pupunta sila The Hague. Sariling pera. Now I understand kung bakit hindi gumamit si VP Sara ng OVP budget nung pumunta siya sa iba't ibang bansa sa Asia. Kasi ito pala yung ginagawa niya. Posible, no? Na naghihikayat siya, humihingi siya ng tulong sa mga prime minister or mga presidente or malalaking tao sa ibang bansa, natulungan niyo naman ako. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, ginamit niya ang kanyang posisyon, pero hindi ginamit ang pera ng taong bayan because ni katiting na OVP budget, walang ginamit si VP Sara sa kanyang pansariling pag-travel-travel. Oo, meron sa mga security guard niya, sa OVP personnel, pero sa sarili niya, na yung patitikit niya, yung pagkain niya, yung apartment na pwede siyang mag-rent, hindi siya humingi ng budget sa OVP. Kasi pwede namang gawin niya yun, di ba? Pero alam ni VP Sara, ayoko. Kasi ginagawa ko to para sa personal ko to, personal struggle, personal battle ko to. So kailangan pera ng pamilyang Duterte ang gagamitin namin. O di ba? Ang tawag dito ba, iniisip niya ang sambayan ng Pilipino.